Guys, for today's video is about English. Ayan. So, yan na nga guys. Hindi ko maintindihan kung ba't may mga tao na kapag may mga kapwa tayo Filipino na nag-i-English tapos mali yung paka-pronounce or yung grammar nila, pinagtatawanan palagi. So, alam nyo ba guys na wala naman masama sa ganun pagsasalita kahit pa na mali yung grammar niya. Alam niyo kung bakit? Unang-una, yung mother tongue natin Tagalog. Baka sasabihin nyo na naman, bakit kasi hindi na lang mag-Tagalog? Nasa Pilipinas naman tayo. Ganon, mali-mali naman yung grammar mo, nag-i-English ka pa. So, alam ko na yung mga nasa isip nyo, ganyan. So, sasabihin nyo, Pilipino ka naman, maging proud ka sa sarili mong lingwahe, ganyan. So, alam nyo guys, hindi naman sa hindi tayo proud sa tawag nito sa language natin, kasi syempre proud tayo dyan, hindi na maikakailayan na talagang proud na proud tayo bilang Filipino at sa lingwahe natin. Pero kaya lang naman tayo mga nag-i-English, kahit pa na nga hirap na hirap tayo mag-English, mali yung grammar natin, yung pronunciation, I think wala naman masama dun, kasi unang-una, hindi naman natin mother tongue yung English. So, kung may mga naririnig kayo nag-i-English, mali yung pronunciation, mali yung grammar, alam nyo, hayaan nyo na. Alam nyo kung bakit? Siguro wala naman masama kung gusto niyang i-improve yung sarili niya in terms of speaking English. Ganon. Diba? Tulad ko, ako hindi naman talaga ako magaling mag-English. May mga hindi rin ako ma-pronounce ng maayos. So, I think normal naman yun. And hindi ako nahihiya doon. Instead, ang ginagawa ko, inaaral ko. So, iba pa rin kasi kahit magbasa tayo ng magbasa, makinig tayo ng makinig ng English movie, or makinig tayo ng mga music, ganyan. Iba pa rin pagka sinasalita natin. Kasi minsan, kahit alam mo naman yung sasabihin, or yung English, kapag hindi mo naman talaga siya pinapractice verbally, hindi mo talaga siya ma-execute ng maayos. Kaya, ganun yun.